Ngunit sa kasamaang palad para sa kanya sa halip ay natakot siya sa kanya. Pagkatapos ay nagulat siya nang biglang lumitaw ang isang insekto. Sinubukan ni Nishikata na pigilan si Takagi na mahulog, ngunit sa proseso, nahuhulog siya at nasugatan ang kanyang tuhod. Dahil dito, itinuring niya itong isa sa pinakamasamang araw, lalo na't alam niyang nasa bakasyon siya. Hindi nag-atubili si Takagi na mag-alok sa kanya ng panyo para matigil ang bagay na nasa tuhod niya at ipaalam iyon sa kanya, kahit na ang araw ay isa sa pinakamasama para sa kanya, isa iyon sa pinakamaganda para sa kanya simula nang makita siya nito. Ang kanyang mga salita ay nagpablush sa ating bida. Isang araw sa mall, ang latest volume ng kanyang Forbidden Love manga. Pagkatapos, handa na siyang magmadaling umuwi para basahin ito, ngunit hindi niya magagawa dahil nasagasaan niya si Takagi, na may balak na asarin siya. Napansin niyang nasa bookstore siya, kaya tinanong niya kung binili niya ang pinakabagong volume ng Forbidden Love manga. Pakiramdam ni Nishikata ay nasulok, dahil ayaw niyang ibunyag ang nakakahiyang sikretong ito. Upang maiwasan ang tanong, sinubukan niyang guluhin si Takagi sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya na hulaan kung anong volume ang binili niya. Habang tinitingnan siya nito na may tagumpay na ekspresyon, nagsimula siyang mag-alinlangan, ngunit nananatili pa rin siya sa ideya na binili niya ang volume ng Forbidden Love manga. Kapag hiniling niya sa kanya na ipakita ito sa kanya, labis siyang nadismaya dahil umaasa siyang hindi ito mahulaan ng tama. Handa nang umuwi, huminto siya nang hilingin sa kanya ni Takagi na tulungan siyang pumili ng swimsuit. Sa sandaling nasa tindahan na sila ng swimsuit, sinimulan ni Takagi na subukan ang iba't ibang kombinasyon, na hinihiling kay Nishikata na ipasa ang kanyang iba't ibang mga pagpipilian. Gaya ng inaasahan, sobrang kinakabahan siya at namumula, at minsan ay napilitan siyang magtago sa isa sa mga fitting room nang lumitaw si Nakai at Mano. Buti na lang at hindi sila nagtagal nang mapansin ni Mano na may kasamang lalaki si Takagi. Pagkatapos, hiniling ni Takagi kay Nishikata na ipagpatuloy ang kanilang paghahanap para sa perpektong swimsuit. Habang ipinakita niya sa kanya ang iba't ibang mga swimsuit, siya ay walang pakialam na tumango, na parang nahihiya na mag-react. Kinaumagahan, kumain ang dalawa para mag-aral, dahil inalok si Takagi na tulungan si Nishikata. Nagtitipon sila sa kanyang bahay, partikular sa kanyang silid. Ang simpleng katotohanan ito ay labis siyang kinakabahan dahil ito ang unang pagkakataon na may babaeng pumasok sa kwarto niya. Pinagmasdan ni Takagi ang kanyang silid ng detalyado at napansin na nasa kanya ang lahat ng volume ng Forbidden Love manga. Napansin din niya na ang silid mismo ay medyo payak, kaya sinabi niya kay Nishikata na ang kanyang silid ay katulad niya. Hindi niya ito maaaring sabihin bilang isang papuri, gusto lang niyang sabihin na gusto niya ang kwarto. Isinasantabi ito, nagsimula silang magtrabaho sa pag-aaral at dahil walang dalawang upuan sa silid, iminungkahi ni Takagi na maupo sila sa sahig gamit ang kanyang kama bilang mesa. Kapag naging komportable na sila, handa na si Nishikata para tulungan siya ni Takagi sa kanyang takdang aralin. Gayunpaman, siya ay tumawa at nilinaw na hindi niya sinabi na tutulungan niya siya. Ang kanyang mga salita ay simple, pag-aralan natin ito sa iyong lugar. Dahil dito, walang choice ang ating bida kundi gawin ang kanyang takdang aralin ng mag-isa. Habang nagtatrabaho siya, sumulyap si Nishikata kay Takagi at nawalan siya ng focus na nagkamali sa kanyang pagsusulat. Inabot niya ang pambura, ngunit habang ginagawa niya, nahawakan niya ang kamay ni Takagi dahil inaabot din niya ito. Lumilikha ito ng tense na sandali para kay Nishikata dahil ito ay nagpapaalala sa kanya ng isang romantikong eksena mula sa kanyang Forbidden Love manga. Natarante siya kaya nagpasya siyang umalis sa silid sa kadahilan ng ibili sila ng barley tea. Ilang oras pagkatapos ng awkward moment na ito, handa nang umuwi si Takagi, ngunit bago siya umalis, ipinaalam niya sa ating bida na babalik siya sa kanyang bahay sa lalong madaling panahon. Natapos ang summer vacation at oras na para bumalik sa paaralan. Sa unang araw pabalik, isang malaking bagyo ang tumama sa lungsod. Itong bagyong ito ang nagpaparamdam sa ating bida bilang Diyos ng hangin, kaya itinaas niya ang kanyang mga braso na bulalas na kaya niyang kontrolin ang hangin. Gaya ng inaasahan, dumating si Takagi sa tamang oras para makita ito at, gaya ng dati, hindi siya nag-atubiling kutsain sa pamamagitan ng pagkopya sa kanyang mga kilos. Pagkatapos, tinanong niya kung may napansin siyang kakaiba sa kanya,
na sumagot siya na hindi niya dinala ang kanyang bisikleta sa pagkakataong ito. Sinabi sa kanya ni Takagi na tama siya, pagkatapos ay nagtanong sa kanya ng isang follow-up na tanong. Bakit sa tingin niya ay hindi niya dinala ang bike niya ngayon? Binibigyan niya siya ng time limit para sa sagot niya. Ang tagal bago makarating sa kanila ang isang plastic bag na lumulutang patungo sa kanila. Nagmamadaling gumawa ng dahilan si Nishikata, at ang tanging naiisip niya ay hindi niya dinala ang kanyang bisikleta dahil liparin ng hangin ang kanyang uniforme sa paaralan. Dahil iyon lang ang sagot niya, nag-aalangan siyang sumagot, at bago pa niya malaman ay umaabot na sa kanila ang plastic bag, ibig sabihin tapos na ang takdang oras. Ipinaliwanag ni Takagi na hindi niya dinala ang kanyang bisikleta dahil delikadong sumakay kapag may bagyo. Pagkatapos nito, naglakad ang dalawa papunta sa paaralan, at habang nasa daan, tinukso muli ni Takagi si Nishikata sa pamamagitan ng pagkopya sa kanyang mga kilos at pagdedeklara sa kanyang sarili bilang diyosa ng hangin. Naiirita siya dito, kaya sinigawan siya nito na itigil na ang panunokso sa kanya. Pumayag siya, ngunit tinutokso siya sa huling pagkakataon sa pamamagitan ng paghamon sa kanya sa isang karera sa paaralan. Makalipas ang ilang oras, lahat ng estudyante sa klase ni Nishikata ay lumahok sa isang marathon. Kumpiyansa siya na siya ang unang matatapos dahil ilang linggo siyang nagsasanay para maging number 1. Mukhang maayos ang lahat hanggang sa maabutan siya ni Takagi at sinimulan siyang asarin para ma-distract siya. Bumibili si Takagi, kaya ganoon din ang ginawa ni Nishikata. Determinadong hindi siya manalo. Kapag naabutan niya ito, gumawa siya ng isang proposal. Kung makakauna siya ng 50 metro, siya ang mananalo. Tinatanggap niya, at tiwala siyang hindi niya ito magagawa. Nagulat siya, nakuha ni Takagi ang 50 metro dahil ayon sa mga tuntunin ng paaralan, ang mga babae ay tumatakbo sa mas maikling distansya kaysa sa mga lalaki. Bilang resulta, naabot ni Takagi ang finish line ng mga babae at bumalik, naiwan si Nishikata. Sa ibang araw, sabay na naglalakad pa uwi ang dalawa pagkatapos ng klase. Sa daan, nagmungkahi si Nishikata ng isang laro. Dapat nilang subukang huwag tumawa, at ang unang tumawa ay matatalo at kailangang gawin ang anumang sasabihin ng nanalo. Pumayag si Takagi, at tiwala siyang mananalo siya dahil plano niyang kukulitin siya para patawanin siya. Ironically, hindi niya kayang gawin iyon dahil nahihiya siya sa pag-iisip na hawakan siya. Bilang isang resulta, siya ay nauwi sa kilati sa halip. Bagamat nagagawa niyang hindi tumawa, napahalakhak siya nang magsimula itong gumawa ng mga nakakatawang mukha na natatalo sa laro. Bilang parusa sa kanya, inutusan siya nitong huwag nang kumain ng kanin, isang bagay na napakasakit para sa kanya. Pero hindi nagtagal, gumaan ang loob niya nang malaman niyang nagbibiro siya. Ang tunay na parusa na ibinibigay niya sa kanya ay ang hindi na magbasa ng kahit anong forbidden love manga. Ito ay lubos na ikinalungkot at ikinalungkot ni Nishikata, dahil mas gusto niyang hindi kumain ng kanin. Sa ibang eksena, makikita natin sina Mina, Sene, at Yukari na pumasok sa parehong lagusan na minsang pinagdaanan ng ating mga bida. Ang grupo ng mga batang babae ay nagsasaya sa lagusan, at sa kabila ng dilim, wala ni isa sa kanila ang nakakaramdam ng takot. Sa pagtatapos ng kanilang paglalakbay, masaya si Mina na dumaan sa tunnel kasama ang kanyang mga kaibigan, kahit na nararamdaman niya ang isang maliit na malungkot na sandali na tulad nito ay hindi na mauulit hanggang sa susunod na bakasyon sa Tag-araw. Mga araw pagkatapos ng kamakailang mga kaganapan, nakuha ni Nishikata ang kanyang unang cellphone. Ang unang bagay na ginagawa niya ay idagdag ang kanyang mga kaibigan na sina Takao at Kimura sa kanyang mga kontak. Pagkatapos nito, nagsimula siyang magplanong palayo kay Takagi. Pinahiram niya sa kanya ang kanyang telepono, umaasang hihilingin nito ang kanyang email, ngunit sa kasamaang palad para sa kanya, hindi niya ginagawa iyon. Sa halip, sinimulan niyang tingnan ang mga feature ng telepono. Pagkatapos ng klase, nadismaya si Nishikata sa kanyang nabigong plano, kaya sinubukan niyang direktang hilingin kay Takagi ang kanyang email. Pinaghihinalaan niya kung ano ang ginagawa nito at tinutokso siya, nagtatanong kung bakit gusto niya ang kanyang email. Sa pakiramdam na na-corner, walang choice si Nishikata kundi aminin na gusto niya ang kanyang email para matukso siya mula sa bahay. Nang marinig ito, nagpasya siyang ibigay sa kanya ang kanyang email, ngunit itinuro na ngayong pareho na silang nasa mga kontak ng isa't isa, maaari na nilang kulitin ang isa't isa.
Nilinaw nito kay Nishikata na bagamat maaari na niyang abalahin si Takagi mula sa bahay, magagawa rin niya ito, kaya pinagsisisihan niya ang plano niyang kunin ang kanyang email. Kinaumagahan ay nasa silid-aralan si Takagi na naglilinis ng pisara. Dumating si Nishikata upang tulungan siya, gaya ng ipinangako niya. Ginagaya niya itong mukhang pagod at nagtatanong kung nakatulog ba siya ng maayos. Inamin niyang hindi, dahil buong gabi siyang nakikipag-chat sa kanyang mga kaibigan. Pinayuhan niya itong huwag gawin iyon, nagbabala na maaari itong magdulot ng problema sa kanya sa ibang pagkakataon, batay sa kanyang sariling karanasan. Nagtataka ito kay Nishikata kung sino ang kachat ni Takagi kamakailan, ngunit sa halip na direktang magtanong, sinubukan niyang gumawa ng plano. Casual niyang itinanong kung nakikipag-chat ba siya sa kanyang ama, na sinagot ni Takagi na hindi pa, sinabing hindi makatuwirang makipag-chat sa kanyang ama buong araw. Pagkatapos nito, sasabihin niya sa kanya na ihahayag niya kung sino ang kanyang kausap kung sasabihin nito sa kanya kung ano ang kachat niya sa kanyang mga kaibigan kagabi. Pilyong ngumisi si Nishikata, dahil sa totoo lang hindi siya nakikipag-chat sa mga kaibigan kundi nanonood ng mga video na ipinadala sa kanya. Sinabi niya ito kay Takagi, at para patunayan ito, pinadalhan siya ng horror video ng isang kambing na inaalihan ng demonyo. Umaasa si Nishikata na matatakot ng video si Takagi, ngunit sa kanyang pagkabigo, hindi ito gumana. Sinasabi lang niya na hindi ganoon kay Takot panoorin sa maghapon. Dahil dito, nagpasya siyang magpadala sa kanya ng isa pang horror video sa gabing iyon, umaasa na sa wakas ay matatakot siya. Ngunit bago niya magawa ito, tinawag siya ni Takagi, na ipinaalam sa kanya na alam na niya kung ano ang pinaplano niya. Nagulat ito kay Nishikata, at dahil nasa tawag sila, hindi lang siya nabigo na ipadala sa kanya ang video, ngunit hindi rin siya nakatulog dahil wala ni isa sa kanila ang nagtapos ng tawag. Kinabukasan, nakita ni Nishikata ang dalawang pusa na nag-aaway at sinubukang kumuha ng litrato, ngunit tumakbo sila sa tamang oras, at napunta siya sa isang simpleng larawan ng isang pader. Nabigo siya dahil sabik siyang kumuha ng litrato ng mga naglalabanang pusa para sa isang nakakatawang kompetisyon sa larawan na sinimulan niya kasama sina Takao at Kimura. Kapag binanggit niya ito kay Takagi, natutuwa siya at nakakatuwa ang mukha. Nagbibigay ito kay Nishikata ng ideya na kunan ng larawan ang kanyang paggawa ng mga nakakatawang mukha, sa pag-aakalang ito ang magbibigay sa kanya ng kalamangan sa kompetisyon. Pumayag si Takagi na magpakuha siya ng litrato, ngunit kung gagawin niya muna ang lahat ng hinihiling niya. Habang naglalakad sila pauwi, wala siyang hinihingi sa kanya, sa halip ay sinasamantala niya ang lahat ng pagkakataon para asarin siya. Sa isa sa kanyang mga kalokohan, nakuha niya ang ilang mga larawan sa kanya na may nakakatakot na ekspresyon. Kapag tinitingnan niya ang mga larawan, hindi niya maiwasang mapatawa, na nagbibigay kay Nishikata ng perpektong pagkakataon na kunan siya ng larawan. Kabalintunaan, ngumiti siya at nag-pose habang kinukunan niya ang larawan, kaya matagumpay na nabigo ang kanyang plano. Sinusubukan niyang makipagtawaran sa kanya, na nagsasabing tatanggalin niya ang kanyang larawan kung tatanggalin niya ang lahat ng nakakahiyang kinunan niya sa kanya.